Dito sa Cavite matatagpuan ang ancestral home ng mga Sarayba at napalilibutan ng mga halaman at puno na kasing tanda na raw ng bahay. Bago pa man pumasok, makikita na ang isang antigong imahe ng Birheng Maria na gawa pa sa kahoy. Parte raw ito ng koleksyon ni Josephine. Welcome, Powerhouse, sa aming ancestral home. Tuloy po kayo. Binigyan kami ng house tour ni Elena. Masasabing simple pero elegante ang bahay. Mula sa nakasabit na chandeliers hanggang sa mga antigong muebles. Dito po ang aming living room. Ang mga upuan ho at furniture is by Edgar Ramirez. Ito pa rin ho ang original na mga gamit namin since the time ng aming parents. Kahit hindi na naninirahan dito ang mga anak ng mag-asawang Alfonso at Josephine, sinisigurado naman nila na nananatiling maayos pa rin ito. Dito po makikita niyong may piano kami para sa mga apo. Kasi ang nanay ko natutuwang makinig sa mga musika ng mga apo. Mapapansin din ang ilang mga figurines at vase sa kanilang sala na matagal na rin daw nasa pamilya. Nariyan din ang isang imahe ng Our Lady of Pilar na bahagi rin ng koleksyon ng kanilang ina. Sa dining area, ipinakita sa amin ni Elena ang glassware collection na mula pa sa iba't ibang branches ng Josephine. Dito po ang aming dining room na kung every Sunday kami ay nagtitipon-tipon lahat mga apo sa tanghalian, mga anak na naging kaugalian namin hanggang ngayon. Nagtitipon-tipon pa rin kami every Sunday. Di lalayo sa dining area, makikita ang kanilang maaliwalas na lanay na naging saksi sa maraming masasayang alaala. Ito po ang aming lanay. Ito ang paboritong spot ng nanay ko umupo. At dito presko. At malimit din ho, dito siya tumatanggap ng bisita, nakipagkwentuhan. Sa banda naman po rito, makikita nyo mga litrato ng aking mga magulang. Ang mother ko ho, hindi mahilig sa mga paintings. Ang gusto niya, koleksyon ng mga litrato ng aming pamilya. Diyan siya natutuwang tingnan. Ito po ang tatay ko, taken during his early years. Ito naman ho ang nanay ko, taken nung dalaga pa siya. Ito po ang family picture namin nung golden wedding anniversary. Ito naman po, sinerte rin ho ang aking mga magulang. Inabot din sila ng diamond anniversary. Ito po kaming magkakapatid. At ito naman ho, wala na ang tatay ko noon, but taken during my mother's 83rd birthday. Na naka-native wear ho kami kasi gusto ng nanay kong panoorin magregodon kami. Dinala rin kami ni Elena sa kanilang garden, kung saan may isang grotto na espesyal daw sa kanilang ina. Dito sa lugar na ito, lagi pag fiesta ni Santa Maria Magdalena, ibinababa ang kanyang image at nagsisimula ang karakol, ang aming mga pagpapakain at pag-iinom sa mga taong nagjo-joy ng karakol. Lagi ang aming grotto, number 1, hiningi ng nanay ko sa tatay ko nung inaayos yung bahay namin, ang grotto. And the image is always facing her bedroom. Kaya gusto niya, pagbuksan niya ng bintana, nakikita niya yung grotto. At huli kaming isinama ni Elena sa kwarto ng kanyang mga magulang kung saan makikita ang iba pang koleksyon ng kanyang ina. Iyan ho ang kanilang kama. A few other pictures here. Ito naman ho ang aking lolo, tatay ng nanay ko. As I said before, officer siya sa US Navy that was stationed in Olongapo. Ito po ang maternal grandmother namin, tsaka yung nanay ko po. Dahil ang aking mga magulang ay very religious, wala naman siyang kinukolekta or anything. They are mostly presents. Itong mga religious images. Dito po,
ang tatay ko mahilig ng magsombrero. Everyday yon, pupunta siya, kasombrero siya. Kaya marami po kong sombrero. A lot of them went to my other brothers, sa mga apo. Ito pong dresser. Ito pa ang dresser ng nanay ko since dalaga siya. And ito po ang kanilang kama.